Masayang ipinaalam ni Kamatayan ang pagsilang ng isang bagong hari ng demonyo, ang Excalibur na, 10 times na malakas, maliban sa siya ay isang hari ng demonyo. Tinanggap ni Yufa ang mga espesyal na kakayahan ng klase ng hari ng demonyo at ang lahat ng kanyang mga estadistika ay ngayon ay ganap na pinalaki ng 10 beses. Binalaan niya si Kamatayan na magtipon ng lahat ng mga sundalong demonyo at alisin ang mundo ng mga tao na may malaking ngiti. Sumunod si Kamatayan, binago ang kanyang anyo, pumunta sa tuktok ng kastilyo, ng hari ng demonyo, at lumaki. Iniutos ni Yufa sa kanyang mga sundalo na tumakbo at nagbukas si Kamatayan ng kanyang bibig, aktibado ang dimensional na portal na papunta sa dimensyon ng mundo ng tao. Biglang tumitig si Love sa langit habang hawak ang braso ni Geo. Nakita ni Geo ang ekspresyon ni Captain Love, at tumingin din siya sa langit. Sa itaas ng langit, makikita ang malaking bukas na bibig na bunganga ni Kamatayan at ang mga demonyo ay lumilipad mula sa portal. Simula na ng kaguluhan sa Chrono Life. Walang epekto sa kaguluhan. Tahimik na ginamit ni Geo ang swing up, at nagdulot ito ng malakas na ingay. Ipinagdiriwang niya na masyado, ngunit biglang huminto ng buhay pa rin ang mga demonyo. Ipinaliwanag ni Luna na ang mga demonyo ay may mapanganib na lakas, at walang hanggang kapangyarihan sa kanilang mga sungay, at dahil kay Yufa bilang bagong hari ng demonyo at isa hero na warrior, ang mga demonyo ay nagkaroon ng kapangyarihang ito. Hindi ito nakagigil si Geo at humihingi kay Yu para sa kanyang pagpapakita. Biglang may nag-flash na liwanag mula kay Geo habang ini-activate niya ang kanyang Master Nova's unique attribute, ang kaluluwa ng cleric. Ginamit niya ito upang basbasan ang kanyang +99 na pinatibay na kahoy na batuta, kaya't naging malalim ang kanyang pakikinig sa mahabang paliwanag, na may pagkalalaki at katawan siya. Ginamit ni Geo ang kanyang banal na swing up at nagdulot ito ng pagkasarap-sarap na pose, o hindi kaya'y isang bagong nakakadiri na hitsura ni Geo, at ang atake ay nagsimulang mag-disintegrate sa mga demonyo sa isang hampas. Tumitig si Luna habang nawawalang kaluluwa habang sinasabi na ang lahi ng mga demonyo ay may matibay na katawan, at walang hanggang kapangyarihan ng mahika, at nagkaroon pa sila ng karayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Yufa. Ngunit ang lahat ng ito, ay tila wala sa hirap ng ginawa ni Geo. Ipinagmamalaki niya, ang mga abo ng mga demonyo na pinatay ni Geo ay nagsimulang lumutang sa hangin at nagsimulang magkakapit-kapit, ang labi ay nagsama-sama at nilikha muli ang bawat demonyo na binubuo. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng kalituhan kay Geo dahil ang mga demonyo ay bumubuhay muli, kahit na may ginawa siyang banal na atake si Geo. Iniisip ni Geo na uulitin niya ang higit pang mga banal na swing-up na atake, please, pakiusap, huwag. Hindi na kayang tiisin ng aming mga mata. Itigil na yan. Pabiro na sabi ni Luna habang pinapaliwanag niya na walang kabuluhan at dapat nang durugan ni Geo si Yufa para sa kapakinabangan ng lahat. Sinabi ni Geo na parang ayaw ni Luna na gamitin niya ang kanyang kasanayan. I'm sorry, pero sumasang-ayon ako kay Luna dito. Nagtanong si Geo kung paano niya makakamit ang Demon World at sinabi ni Captain Love na maaaring makarating si Geo doon gamit ang malaking portal sa itaas nila. Mukhang gusto ni Geo ang ideya, pero tumigil si Luna sa mga iniisip na ito sa pamamagitan ng pagsasabi na ito ay isang one-way portal at kung sila ay dumaan dito sila ay magiging makulong sa pagitan ng mga dimensyon at tinutuyan ni Luna ang suggestion ni Love. Hindi niya hinayaang palampasin ang pagkakataon upang sampain si Love. Nagalit si Love at nagtanong kung paano niya dapat malaman iyon kung wala pang Chrono Life user. Ang nakakarating sa Demon World. Ngiti lang si Luna, habang sinasabi na bilang isang diyosa, ay pinapayagan siyang maglakbay sa pagitan ng mga dimensyon. Ipinapasa niya ang kanyang kamay sa iyo at sinasabi na kunin mo ang kanyang kamay at dadalhin kanya kay Yufa. Ito ay ang dahilan kung bakit siya dumating kay Geo, sabi ni Luna. Nalilito si Geo at halos sumigaw tungkol sa item na ibinigay sa kanya ni Luna. Nakatingin si Luna sa kanya ng masama, at napigilan niya ang kanyang sarili, isipin na kailangan ito.
Kinuha ni Geo ang kamay ni Luna at sinabi sa kanya na dalhin siya sa Demon World. Kailangan ba talaga nating magkahawak ng kamay? Nabigla si Love sa desisyon ni Geo. Ipinaliwanag ni Geo na wala siyang choice kung gusto niyang talunin si Yufa sa oras na ito. Busy si Luna sa pagtingin sa kamay ni Geo na humahawak sa kanya. Tumataba siya at masayang nagtatanong kung pwede ba silang pumunta. Lubhang nabigla si Love at sinubukan pang sumama sa kanila, ngunit pinutol siya ni Luna na may masayang mukha. Sinabi ni Luna na walang espasyo na sa kanyang party at maaari lang niyang dalhin ang isang tao sa kanyang party. Gusto lang niya monopolize si Geo. Naiinis palalo si Love nang isandal ni Luna ang kanyang ulo sa balikat mo at ipinahayag na makikita sila Love pagkatapos ng kanilang date, at parang isang inosenteng bata ay nagpamumula si Geo sa mga sinabi ni Luna. Binuksan ni Luna ang kanyang skill na dimensional shift at biglang nawala ang dalawa. Nabigo ang Love kay Luna na ngayon ay kanyang mortal enemy. Pasensya na, Love, tila ang ipis mo, ang Diyosa na buhay ang may control sa diskarte sa Demon World na kapitulo ngayon. Sa Demon World, biglang lumitaw sina Geo at Luna sa isang pag-flash. Tinignan ni Geo ang paligid bago tumingin sa dambana kung saan naroon si Yufa at ang kanyang partido. Sinasabi ni Yufa na ang natitirang galit lang sa kanyang katawan ang nararamdaman niya at nagsimula na at ang kanyang monologue. Bago pa makapagpatuloy si Yufa, isang malakas na pag-boom at pagsabog ang narinig at ang malaking pagsabog ay sumira sa isang bahagi ng kastilyo ng demonyo. Nagsalita ng masama si Geo na may pagkalito sa mukha na sinabi niyang binigyan niya ng paglipat ang cutscene. Hindi lang ikaw ang pumipindot ng pag-skip button. Nabagsak ang silid ng trono at may malaking pader sa kastilyo ng demonyo. Tumingin si Go kay Luna at sinabing dapat na nilang bumalik dahil tapos na sila lahat. Tumanggi si Luna dahil sabi niya, ang kanilang date ay nagsisimula pa lang. Ang sagot ni Luna ay naguguluhan sa iyo, bigla siyang tumawa at nagsabing maganda sana kung mauulit ito, at ang pangunahing paksa ng kanyang pag-uusap ay si Geo. Pinupuri ni Yufa si Geo sa pagiging mas malakas, at kumpirmado niyang mas mataas ang mga stats ni Geo kaysa sa kanya. Alam ni Geo na hindi na dapat masayang pa ang oras, sinabi ni Yufa na ito ay katulad ng lahat ng mga kahibangan at walang pag-asa na mga laban na kanyang nilaban noon. Ang kanyang undead party ay lumitaw sa likod niya at sinabi ni Yu na tiyak silang mananalo. Hindi mo pa kami nakakalaban kaya tiyak na magiging iba ito sa iyo, sabi ni Eurus habang blanko silang tinitingnan ito. Sinabi ni Geo na nananalo lamang si Yufa dahil sa kanyang partido kaya tumawa si Euros. Sinabi ni Geo na dapat ang mga mandirigma ay lumalaban isa-isa at sinabi ni Luna na ang ideya ni Yufa ng isang marangal na labanan ay nangangahulugan ng pag-aatake sa kanyang kalaban ng sama-sama. Ini-enjoy lang nila ang pagnanais ng kalaban. Payo ni Luna kay Geo na maging maingat at sinabi niya na ang warrior party ay may 100.